Ito ang mga kakaibang kwento tungkol sa mga isda dito sa Amazing Earth. Ang janitor fish ay armored suckermouth catfish galing ng South and Central America. Uso sila sa aquarium trade. Ang problema, ang janitor fish ay very adaptable na isda. Bago pa man ang pandemya, isa na sa pangtanggal stress na nakahiligan ng mga Pinoy ang pag-aalaga ng mga isda. Bukod sa goldfish, sikat din sa mga aquarists ang maliliit na janitor fish. Dahil kumakain ng lumot, sila ang nagsisilbing tagapaglinis ng fish tank. Kaya siguro sila tinawag na janitor. Kaya lang, pag lumaki na ang mga janitor fish, hindi na sila cute tignan sa loob ng aquarium. Kaya ang ginagawa ng ilang mga nag-aalaga nito, pinakakawalan sila sa mga waterways, diretso sa mga ilog at lawa. At dyan nagsisimula ang malaking problema. Ang janitor fish ay armored suckermouth catfish galing ng South and Central America. Uso sila sa aquarium trade. Ang problema, ang janitor fish ay very adaptable na isda. This ability has allowed them to proliferate and spread from just a few river systems to many places sa buong Pilipinas. Si Greg yan ang founder at executive director ng Best Alternatives, isang NGO na nagsusulong sa sustainable methods for biodiversity conservation. Tatlo po ang paraan kung papaano nakakapasok ang mga invasive na isda dito sa Pilipinas. Pagpadami sa kanila bilang food fish. Ang pangalawa ay sa aquarium trade. Finally, nag-i-introduce rin tayo ng mga invasive fish as biological control measures. Kamakailan nga lang sa Marikina River, sunod-sunod ang report na maraming nahuling pangasyus o cream dory. Wow! Bawat isa hindi bababa sa 10 kilo ang timbang. Galing po ito ng Indochina. Ang cream dory ay dinadala dito upang paramihin as a food fish. Sa Lake Lanao sa Mindanao, meron tayong isa pang halimbawa. Nagpakawala po kasi tayo doon ng katakot-takot na tilapia. At dahil ang tilapia can be predatory, kinain nila ang mga endemic fish ng Lake Lanao. Malaki ang market ng tilapia sa Pilipinas. Pumapangalawa lang ito sa bangus pagdating sa produksyon. Ang kailangan lang po ay ma-manage natin ng mas maayos ang pag-aalaga ng tilapia para hindi na sila kusang pinapawalan sa ating katubigan o minsan nakakawala dahil may bagyo o may baha. Biodiversity can crash when we introduce something na hindi naman talaga natural sa lugar. Mga tao ang nagdala ng invasive species sa mga ilog at lawa. Tayo rin ang dapat gumawa ng paraan para makontrol at mahinto ang kanilang pananalasa. Kaya sa mga kapuso nating on the go, tutukan nyo ang live stream ng ating programa sa official accounts ng GMA Network, pati na rin sa YouTube at Facebook. At mag-comment din kayo sa ating mga kwentong amazing. Viernes, 9:35 p.m.